So ayun, magandang gabi mga idol. At ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-wire ng isang pad. Kagaya nito. Itong hawak ko na to, isang pad to. So, kung meron kayong ganitong estado na ng bonsai, at ang hinahanap nyo ay yung malinis na wiring at tapering. So, kasi kinakailangan kung tapering yung ating mga branches, kinakailangan tapering din yung pagpasok ng wire natin at iba-ibang size ang ginagamit natin. So ano-ano yung mga kailangan size sa ganitong size ng puno. So ito kasi is large size yan. So ang ginagamit ko dito sa ganitong nasa tertiary na yung mga branches. So magsimula tayo sa 1.5, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, at 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm. So, hindi na ako gagamit dito ng 5 kasi yung primary naman natin, mga pinalaki natin primary na yan, is hindi na natin wawiringan. So, sila na yung mga naunang ginawa nun na tumigas na, nahubog na, at nangawit na kaka-wire dahil unang-una pinawired nga natin yan at ngayon ay eto na siya, hindi na natin wawiringan, okay na yan. So ang wawiringan natin dito ngayon is yung secondary and tertiary. So doon na tayo magpo-focus ngayon. So sa dami ng mga branches dito sa bonsai natin, iba-ibang size yung gagamitin natin. So, meron kayong makikita minsan dito sa gagawin kong pagwa-wire na yung tertiary, imbis na 1.5 lang ang gamitin, nagiging 2 mm. Gawa ng ina-advance ko na yung mangyayari sa kanya dahil meron kasing pang 1.5 size lang pero matigas na siya na hindi kaya ng 1.5 mm. So, ina-advance ko na siya na 2 mm. So, nangyayari yung kadalasan dito sa pagwa-wire natin. Ngayon, pagka ganito kakapal na yung ating mga branches, hindi rin maiiwasan minsan na mag-cross ang wiring kasi sa sobrang siksik at sobrang dami na ng ating branches. So, anong nangyari ngayon dyan? So, tinatago ko na lang, dinadaya ko na lang yung paglalagay ng wire. For example, parang inaayon ko na lang siya. Halimbawa, pag nanggaling sa likod yung ating ikot, pagdating ngayon dyan, kung merong malaking wire nang nakapasok sa sanga na to, so ginagawa ko, parang idinidikit kong ganyan, tsaka ko itinatawid na ganon, and then itinataas ko siya, na parang hindi siya halata na merong cross na wire sa ilalim. So, sa ilalim ko siya nilalagay, hindi sa taas. So, ganun yung ginagawa ko sa pag-wire ng may cross. So, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pagkasunod-sunod ng paglagay ng wire at pag-tapered ng ating wire doon sa ating branches. So, sabi ko nga, kung tapering ang ating branches, dapat tapering din ang ating mga wire na gagamitin para magandang tignan. So, doon pa lang meron na tayong harmony, di ba? So, bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin natin tools. So, ito yung wire cutter na maliit, pang maliit na size. Then, ito naman yung pang malaki. So, dalawa ang ginagamit kong wire cutter, isang pang maliit at isang pang malaki. So, kailangan din natin ng gunting in case na meron tayong babawasan na twigs, kagaya nito. So, ayan, mga twigs na yan. Tapos, ngayon, so papakita ko muna sa inyo yung generation branches bago tayo mag-start mag-wire. Ito yung primary, and then 1, 2, 3. So, secondary, 1, 2, 3. Ngayon, dito naman tayo sa isa na to. Ito ngayon ay 1, 2, 3. So, tertiary. So, yan yung tertiary. Ito ngayong wawiringan natin na to ay umabot siya ng 4th generation. So, ito ngayon yung mga 4th generation. So, simula tayo sa 1. 1, 2, 3, and then ito yung isa maikli pa, 4. Sa number 2 naman, 1, 2, 3, 4.
Sa number 3 is 1, 2, 3, 4. Apat. Ngayon, bago natapos yung apat na yan, marami naging setback yan. So, for example, nakita nyo itong primary na to, ay yung secondary natin, may setback siya. Yung secondary 1, may setback. Yung secondary, itong sumunod na to, may setback uli. Then, may setback uli dito. Ayan. So, maraming naging setback bago natapos yung isang padding na yan, di ba? So, magsimula na tayo mag-wire. So, dito, magsisimula tayo. Ito yung wawiringan muna natin, dalawa na to. So, ayan. Tapos, ito nga yung isa na to, ay wawiringan natin, papunta naman dito. So, hindi siya dapat hanggang dito lang. Dapat paabutin natin hanggang dito. At least, para mas maganda, mayroon tapered kung tignan. Di ba? Parang yung wire natin, maliit, papalaki. Tapos, kung mapapansin nyo, may mga bakat ng wire. Ayan, may mga bakat, di ba? Susundan lang natin yan. Yung dating pinaglagyan ng wire. Then, wag lang natin ilalagay doon sa pinag-anuhan dati, pinagdaanan. At least dito sa ilalim or sa taas. Okay? So, magsimula na tayo mag-wire. Gagamit tayo ng 4mm. So, mapapansin nyo, ito yung putol. Ang layo, ang haba, di ba? Ayan, oh. Meron siyang sobra. Kasi sa laki nito, pag inikot nyo yan, sigurado ko na iikli yan. Dahil iikot natin siya, di ba? So pag nag-wire tayo, kinakailangan, ayan, kagaya niyan. So dito, nakita niyo yung daliri ko, nakaalalay dito sa isang sanga na to, di ba? So pag nilagay ngayon natin to, kinakailangan alalay na alalay. Hindi ba pwedeng hindi nakaalalay. So, ayan. Tapos, kung ang malaking wire na to ay dito sa ilalim manggagaling, sa ilalim nito dapat yung susunod na ikot nito dito rin sa ilalim nito. Hindi sa taas, hindi sa taas. Para kung sakali man na maglagay tayo ng susunod na wire, hindi mag-cross yung ating susunod na wire. So, ayan. Ito muna yung tapusin natin, itong isa. I-lock nyo muna yan, kasi gagalaw yan. So, ganun din sa ilalim to. Hindi ko napakita sa inyo, kulang tayo ng pliers. So, ayan. Then, tsaka natin tapusin to. So, napansin nyo? Ito, yung pasok niyan dyan dahil sa ilalim. Ito sa ilalim din. So, ganun din dito, sa ilalim din to. So, gagamit tayo ng malaking wire cutter. So, pagkatapos niyan, ito naman yung wawiringan natin. So, gamit din tayo ng 4. So, check nyo mabuti na dapat dito pumunta yung wire nito. So, tingnan nyo mabuti yan. Dito siya dapat pumasok. Ayan. Papunta to dyan. Ayan. Tapos, papunta to doon. So, ibig sabihin, dito. Di baling sobra, wag lang kulang mga idol. So, lock nyo muna dyan. Pagka-lock, tsaka nyo to ipasok na dito.
So nakita nyo? Ayan siya. Dito siya pupunta. Puputulin na natin. Hanggang dito natin siya puputulin. So, yun. So, dito naman tayo ngayon. So ngayon, kagandahan dyan, kahit ganunin, dito gagalaw. I mean, yung pinaka-wire dito, hindi nagagalaw kasi nakalock na yan. Kahit mag-wire tayo ng mag-wire ngayon dyan. So ito naman ngayon, sa itaas kasi gawa ng yung pinaka-pasok ng wire. Pagka kasi ito nilagay sa ilalim, masyadong sisinsen yung paglagay natin ng wire. So, dito ngayon siya sa taas. So, yun. So, na-wire na natin yung tertiary. Papasok naman tayo ngayon sa fourth generation. So, dito muna tayo sa number 3. Tertiary. So, yung laki nito, gagamit tayo ng 2mm. So, dito tayo sisimula sa dalawa, tas doon. So, lock nyo muna. Then, ito muna tapusin natin. Yung isa na to. So, hindi ko na siya inikot kasi wala naman dahon yan. Yung nilak dito sa dulo, so hindi ko na inikot to, nakamukha nung mayroong dahon. Kasi wala naman siyang dahon, kaya ganyan lang. Dikit lang. Ayan. Kung ano yung pagka-ikot natin, ganun lang din yung pagtatapos niya. So, tsaka natin ngayon wiringan ito. So, tingnan nyo. Pag ginagalaw to, hindi ito gumagalaw kasi nakalak na siya. So, dito naman tayo isa-isa. Pinilihan ko na kasi ito nung nakaraan. Kaya, wire na lang ng wire. So, nakita niyo yung pagpasok ng mga wire. Doon pa lang sa simula, doon sa tertiary natin, sa ilalim natin nilagay, at ito sa ilalim din. Kaya, yung pasok ng number 2 natin, hindi magkocross. Ayan, di ba? So, natapos na natin itong number 3. Dito naman tayo sa number 2. Lagi akong gumagamit ng pliers pagka nasa dulo na. Kasi yung ganito natin, magkakabutas-butas yan pag pinilit natin. So, gumamit tayo lagi ng pliers pag dulo na.
Yun. So, ito yung kanina pinapaliwanag ko na pang 1.5 lang siya, pero gagamitan natin ng 2.5. So, in advance na natin dahil matigas yan. Dahil sa edad ng puno, hindi na kayang i-layout ng 1.5. Kaya gagamit tayo ng 2.5. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga idol. Halos same sila ng taba. Ayan, tapos na natin itong number 2. Sa number 1 naman tayo. So, meron siyang abang. Ito yung abang. So, lalagyan natin to, isosobra natin yung wire. Para pag humaba yan, ito na siya. So, natapos na natin i-wire yung tertiary and then fourth generation. So, ang una natin i-layout dito, itong number 3. Same lang din yun. Kung dito tayo nagsimula mag-wire, sunod dito, sunod doon. So, ito yung unahin natin kasi ito yung guide ng number 2 at ito naman ang guide ng number 1. So, pag nag-layout tayo, unahin natin itong dulo. Padiretsuhan yan. So, ito yung node na isa. So, twigs yan. So, ito yung node na isa. So, inaayon natin yung mga node kung saan dapat pumunta yung twigs. Yan, ganyan ito. Nasa ilalim. So, yan. Ganyan natin. So, ito naman. Although, meron na siyang dating layout na medyo nawala na sa forma. Kaya natin wina-wire uli yan. So, ayan. Sunod dito naman. So, masyadong malayo ito dito. Ilalapit natin yan. Taas natin ng konti. Ayan. Tapos, lapit doon. Then, ito ngayon dito, ito itutulak papunta dun sa loob. At ito naman, ilalabas natin. Yun. So, ito naman ngayon, dito, tutulak yan papunta doon at ito naman tutulak papunta sa loob. Yun. So, natapos na natin, then ito na uli, layout. Nakita nyo, sa labas yan. Tapos ito yung node, nasa gilid. So, ikot natin. Yun. Tapos ito naman. Tapos, ito naman. Tapos, ito naman. So, nakita nyo yung layout. So, itong 2 and 3, pag tinignan nyo siya, maliit yung butas na to. Pag dito biglang laki. Ayan. Kasi nga, pag iyan, ginawa natin kapantayan na ganyan, mangyayari ito, hindi siya magiging natural ang tingin at magiging parang niruler yan. So, malaya, kumaga, maliit yung butas dito, then papalaki. Parang ganun siya. Parang ganyan. Ayan. So, ito naman ngayon. So, ito, ipapasok natin sa part na to. Tapos, itutulak naman natin yung papunta dun. So, ito, nakadiin, papalabas. At ito naman, nakadiin, papasok.
Ayan, tingnan nyo ha. Tapos, ito ngayon, alalay ulit tayo dito. Ito ngayon, ilalabas natin to. May kasamang twist kasi ito nasa baba. Ito naman nasa taas. Ayan. So, layout muna natin tong wire lang. Walang port. Yun. So, na-layout na natin tong tertiary, 1, 2, 3, and then fourth generation. So, na-layout na natin yan. So, ang kailangan natin gawin ngayon dito, hindi lang porket nakapag-layout tayo ng ganyan, dapat yung fourth generation, hindi siya kapantayan ng tertiary. I mean, parang ganito, hindi siya pantay na ganyan. Dapat yung fourth generation nakaangat. Ito yung tertiary, ito yung fourth generation. So, nakaganyan siya yan. Sa taas to. So ngayon, yung puno na to, natapos to ng fourth generation at yung iba naman is tertiary lang. So iba-iba kasi yung pinaka, kahit sabihin natin iisang puno lang yan, meron tertiary dyan, meron fourth generation dyan. Depende kasi doon sa laki ng paddings na gagamitin natin at gagawin natin, kaya nangyayari yung ganong size ng mga paddings. So ayan. Tapos, yung binigay ngayon ng mga fourth generation dyan, na 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sila yung magbibigay ng ramification twiggings. So sila yon. Wala tayo dapat twigs dito. Malinis dapat tong part na to. So malilinis yan. Kasi, ito kasing isang fourth generation na to, once na iyan ay nag-clip and grow na tayo, nakita nyo tong negative space na to? Pupunuin niya yan. So, pag ito ngayon ay tinrim natin, aabot dito yan, hanggang umabot siya, hanggang itong part na to, magsara na. So, yun yung sinasabi ko na hindi tayo nagtitrim lang para pakapalin yung pads. At magandang tignan pagka may twigs na. Pero, kapag meron tayong twigs na nangyari, tumubo dito, pumunta dyan, doon na pumapangit yung ating layout. So, sa madalit salita, binigyan tayo ng wire, binigyan tayo ng pag-iisip, ng paggawa ng bonsai. Ang problema, hindi natin naayos ng mas magandang layout. So, kagaya nito, na-layout natin ng maganda yung ating tertiary and fourth generation. Kung kukunin pa rin natin yung mga nandito, hindi na dapat. Kasi, sila na magpupuno ng mga yan. Sila na yan. At ang kagandahan dyan, yung sunlight natin, pag meron kasing ganyan, nakakahinga yung ating pads. Hindi kagaya nung merong tumubo dito, pumunta dyan, may tumubo dito, pumunta dyan, nagkasaluwa-salungat, hindi nagiging balance, harmony, yung ating mga twigs. Kasi nga, kinukuha na lang natin ang basta pag ganun-ganun na lang yung twigs. So, hindi ganun. Kaya iyan, nilalatag natin, nililayout natin ng mas maganda para pagdating doon sa finished product, wala tayong nakasalungat na twigs at maganda ang preparasyon ng ating paddings. At yun, hanggang dito na lang ang ating video at sana meron kayo napulot na tips sa ganitong estado ng bonsai sa pagwa-wire ng isang pads. At sana ma-i-apply nyo sa mga puno nyo yung mga tinuturo ko. At sana sa loob na ilang taon, may makita akong improvement na ginagawa natin sa pagbobonsai. At yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong suporta. God bless. Magandang gabi po ulit.